Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Biyernes ng edisyon kita. Thank God it's Friday. Enero 16, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Maulanon nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Amat-amat na nga mabatsagano ang epekto sang bagyo diri sa aton nga syudad. Yung antang labuton karon ang pag-asa sa pinakaulihi nga lakat sang panahon. Bihira lang ang Enero nga may bagyo, no, nga magsulod. Pero sige-sige na ang pag-ulan o ay untat kaya gina-expect pa ang mga pag-ulan-ulan buwas. Musta huntang pagpanghanda sa Office of Civil Defense sa Western Visayas. Sining low pressure area. Ang labuton si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. At isubong Enero 16, amat-amat na ang mga side events, no, sang Dinagyang Festival. Pila na ka mga aktibidad sumugod. Actually, subong nga simana, may pila na ka mga events. Sa Domingo, may run man, no? Kag sa masunod na nga simana, ati Dinagyang week na. Ati was-was na ning mga nagapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Kag sa ati Tribes Competition. Pero may pila ka mga bago ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Basi matingala ang pila sa mga tagpalamati naton bala. Basi magkadto kamo sa mga nakaandan yung mga judging areas. Freedom Grandstand na lang gid ang nabili, no? Kay ang duwa ginsaylo sa Iloilo Sports Complex. Hanggang isa sa Wervana Street. Diri sa area sang Lapas. Sa iban pagid naton nga balita nga patpaton subong nga hapon, ang dalan dira sa Agtambo, Pasig City gin-inagurahan na ang pundo halin sa 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund. Isang Department of Interior and Local Government na nakuha sang Pasig City, sang nakuha nila ang 2024 Seal of Good Local Governance. Kung makakuha ka sang SGLG, makabaton ikaw sang incentive. Kag amo ni gin pa kayo sang Pasig City ang dalan dira sa Agtambo.
11 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magkakuha kita sa latest update sa lakat ng panahon ng igadulong sa aton sang Pag-asa, Iloilo. Radyo Pilipinas. Correct ni kay Pag-asa. Radyo Pilipinas. Balikan ta lang ang Pag-asa, no? 12 minutos magkaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Ilustre Mayor ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Okay. Ma'am, ay, dali lang. Utod naman si ma'am, no? Wait lang. Napiyak niya linya si Ma'am Tina Ilustre Mayor sa OCD6. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Tiwat, mayong hapon. Yes, mayong hapon po. Mayong hapon man sa imo pinalangga ang mga tagpalamati kag tumalanaw sa mga Facebook Live. Yes, ma'am. Ma'am, sa karon no, matamat na naton ma-experiencehan no pag-ulan-ulan diri sa area sang syudad sang Iloilo. Anong mga preparation, ma'am, sang Office of Civil Defense sa sining low pressure? Yes, that's right, Paul, no? So, si Typhoon Ada, tropical storm na develop initially to a tropical storm kahapon from a Okay. tropical depression kag sa pa-experience siya sa mabaskog na mga pag-ulan sa sining mga tion. This is as of 1:41. Meanwhile, may ara naman sang mga lapta nga pag-ulan, mga light to moderate rainfall sa iban nga parte sang Iloilo, lakip na ang probinsya sang Guimaras kag Capiz. In fact, sa karon no, may mga advisories naman although hindi na naton sakop ang Negros Occidental. Nagpagawa naman sa mga lahar advisories ang PHIVOLCS sa mga waterways dito kay posible kay pila ka adlaw no this past few days po na-experiensyahan dito sa may Negros Occidental ang pila ka mga ash emissions. So may mga ash deposits dito sa mga babaw sa mga nabukid nga bahin sa Kanlaon. Kag gina-expect na with the heavy rainfall may magluntad nga lahar flow sa pila ka mga areas. Diri naman sa Isla sa Panay kag sa Guimaras ginapandaman man ang mga kauturan naton nga nag-star sa mga landslide susceptible areas, particularly in southern Iloilo, some parts of Antique and Capiz, especially in Dumaraw, na mag-ulo-aligmat man bangod sa possible nga landslides. Although ginapandaman man naton aton mga kauturan dito sa may areas ng Aklan, particularly sa Banga kag sa Navas, and some parts of Capiz in Sigma, Dao, Cuartero, na amo gini usually nga ginapangbahaan mga low-lying areas nga usually ginabahaan nga magpatigayo sila sa ginatawag naton nga preparasyon. Wala pa man kita sa ginapanawagan nga preemptive evacuation pero ang mga LGUs nga iba sini ina-expect na naton nga on their own magpatigayon sila sa preemptive evacuation. Importante gid, ma'am, no? Kay nadumduman naton sa nagligad nga inadlaw, way ganito sang bagyo, nagbaha man dira sa na-mention mo, no? Sa banwa sang Banga bala sa Aklan. Yes, so po actually the mga unprecedented diri nga mga areas nga mga pagbaha kay kung manotice mo ang mga areas nga sang una wala ginabaha or hindi amo na kabaskog ang baha, particularly kung madumduman mo during Typhoon Ramiel last year no. Rojas City nga ging bahaan gid wala sila the first time atong amo gitong levels ang pagtaas ng tubig
Pero amo na nga subong tanan na lang ginapaaligmat whether or not may mga historical data kita nga nagapakita ng timaan ng isa ka lugar. Once magbaskog ang ulan, insigida basta along waterways ikaw, ginapanawagan gid ang preemptive evacuation. Di na paghulaton ma'am nga magtaas pa ang level sang tubig kag mag-evacuate kiti ang nagakatabo abi ma'am sa na-observe naton may pila ka mga kauturan ta ginaulat anay nga taas ang tubig kag ti gahulat sang rescue kag ti dira mas nagabudlay ang sitwasyon. Amo gani na Paul, ginapanawagan kinato ng preemptive evacuation kay kung gani nga magpakatig-a ikaw nga sa pag-evacuate, hindi lang ang imo kabuhi ang ginabutang mo sa ital-ital kundi gina-compromise mo man ang safety sa mga responders naton. Kay siyempre, ina sila ginataya man na nilang ilang kabuhi sa Yes, pag ano sa'yo pag-rescue sa imo kung ginabahaan ka na. So samtang wala pa kung magpanawagan gani kami sa preemptive evacuation, mag-ano na kita, magsunod na kita. And then we are very glad no, we appreciate gid ang mga local government units diri sa may Western Visayas na ano gid bisan wala pa kita nakapanawagan on their own naga preemptively evacuate na sila sa nga ilang mga residente along waterways, mga landslide prone areas, yung sa mga flood prone areas nato na po. So kumbaga mo ni ma'am ang mga lugar no nga ti may experience siya nga daan sa bagyo sa landslide so ano na ni sila no nakahanda na ini sila and I'm sure ang mga evacuation centers na gin na preparar naman nila ma'am no together with food packs man ma'am Dina. Yes, no, in fact, we are very happy to report nga kada banwa sa karon may ara na sa designated evacuation center Okay. and through the cooperation man sa DSWD kada banwa may ara sa preposition ng mga food and non-food items nga ready i-distribute kung may ara kita sang affected population. So, ang first line of response gid nato is ang mga LGUs. Once nga ma-deplete ng resources ng LGUs, dili na magsulod ang iban nga mga agencies, particularly yung DSWD, ang Office of Civil Defense, kag ang iban pa nga mga agencies ng gobyerno nga handa nga mag-respond Mm. maghatag sang bulig sa mga apektado nato nga pumuluyo. Sa sining pag sulod ma'am no sang bagyo although tiway kita sang signal dire anong instruction ni Director Raul Fernandez ma'am sa mga local disaster risk reduction management council nato no diri sa Western Visayas. Well, as always, ang instruction is magkaligmat. I-preposition na nga daan ang atong nga mga resources, pagwaon na sa aton nga mga offices kag ibutang sa mga lugar nga gina-expect naton nga madamo sang apektado. So, among gina-permi ang ano naton, hindi ilang resources ang gina-response sa assets ang aton nga gina-preposition, but also pila ka mga tanan nga mga probinsya subong may aram kita sa naka-preposition man nga mga food and non-food items agud nga hapos ini ma-deliver. And at the same time, ginapanugyanan man ang aton nga mga pumuluyo nga magpamati sang warnings and advisories sa mga legitimate news sources naton, sa mga government agencies, kag sila mga legitimate media outlets naton, kag likawan nga mag-share kag palabtas ang mga balita nga hindi verified para hindi man maka-create sang panic sa aton nga mga kauturan. Ang budlay gani dira ma'am ang iban way bala magkaibalo nag-share ligad pa Mhm. tuig last year pa natabo tiyang iban nagsako man ka share tinapuhag na ang pila sa mga kauturan ta so dapat i-validate gid anay antes nga i-share ang ini nga Yes. mga information kag ma'am na-mention mo ang non-food items believe may ara ma'am sa OCD nga naka-preparar na ini mga ano kadamo ma'am ang naka-standby. Sa karon 'no, bag-o lang gid gin-replenish ang central office kay kung madumduman mo Paul during the series of tropical cyclones last Yes, ma'am. year 'no, suguran to ni Ramil, Tino, may uwan pa kita, may Mm. verbena kag Wilma, doon na-deplete ang atong resources. So we are happy to report ng central office nagpadala sang additional nato ng mga 2,000 nga mga hygiene kits sa karon naka-preposition man sa nagkalain-lain nga sites diri sa may Western Visayas. And at the same time, nakakita sa mga family kits, may mga family tents kita, may mga shelter repair kits kita nga ara sa karon nga ready panagtag upon the request ng local government units. Okay, so sa mga LGUs dira no, kung kinahanglan mag-request dayon kay para nga prioritize ang aton nga Office of Civil Defense. Ma'am, ang imo na lang Yes. yes ma'am, sige ma'am. Yes, and to add Paul 'no, kung may mga affected population naton, isigurado ta gid nga recorded ini siya sa aton nga local MSWDOs naton, agud nga madala sa aton situational report kay may ara man kita sa ginapanagtag nga bugas as long as validated and reported ini siya. This is through NA, National Food Authority naman nga gina-procure sa Office of Civil Defense. In fact, sa nagligad lang nga semana,
O sa nandigan nga bulan, naka-release kita sang more than 5,000 sacks of rice sa different LGUs natin diri sa Western Visayas. Okay. So aside ma'am sa non-food items, may bugas pan nga ginahatag. Bugas. Okay. Bali kada ano ini siya ma'am, kada may let's say before sang bagyo na pananghatag or ano na kung baga may mga After na. after na, mga Ba ini affected. siya Paul. For the affected population. So kinahanglan mag-reflect anay sa ginatawag nato nga DROMIC report Okay. sang DSWD ang affected population amo na dira na dayon ginagamit naton as attachment sa pangayo naton sa authorities sa central office nga maka-release kita sang bugas diri sa may local naton nga mga NFAs. So maayo gid ma'am no kay may LGU kita, may DSWD kag sa inyo ma'am sa OCD may mga may mga naka-preposition ng mga food packs kag non-food items. Ati kung may maapektuhan, hindi na sila magpalibog magproblema. Yes, Paul, kay tibalaan gid naton kung ano kabudlay ang ginabatsyag sang aton mga kauturan, ara ka na sa evacuation center pandumon mo pa kung diin ka makuha sang sabsun mo nga kalanol, pagbalik mo sa inyo live diin ka makuha sa tiligangon mo. So gusto man naton nga mapiyan-piyan ang ginabatsyag nga suffering sang mga affected naton mga kauturan. That is why kita sa gobyerno nagahatag kita kang ginaobra gid naton ang tanan agud nga mahatag ang nagakaigo nga bulig para sa aton mga kauturan. Sa bugas ma'am, ano ka damo ini subong kag di nakaplastar ini? Actually, we have, kung pilang i-request, ginahatag, ina siya as long as Ay, okay. ara siya sa, reflected, ina siya sa report sa banwa. Ay, mayo gid ma'am. Okay. So mayo gid na no. Yes, po. Ang aton nga mga kauturan dira importante lang ang safety nila so hindi na nila pagulaton nga magtaas pang level kag mag-evacuate kag ma'am ang imo na lang nga mensahe panawagan sa aton mga kauturan. So sa aton nga mga kauturan, no, although wala kita sa ginapaabot ng storm signal, diri kay dumalayo-layo ang bagyo, pero makita naton sa forecast ng pag-asa nga malapat ang rain bands. So sa gihapon, ginapaaligmat ang tanan, ginapabulubatsyag, kag ginapasecure ang aton nga mga kabataan, ang aton nga elderly, kag ang aton nga go bags i-preparar gid naton para once may aras ang panawagan for preemptive evacuation, handa kita nga mag-evacuate, magpamati kag magsunod sa panugyan sang aton nga mga otoridad kag ang utmost cooperation kinahanglan gid naton para wala sang kabuhi nga madula sa sining mga ginabatsyag naton yung mga weather disturbances. Madamo gid nga salamat Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa OCD Western Visayas. Madamo mga salamat Paul kag maayong hapon sa inyo tanan. Batian mga kabyanan si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. So muna no, hindi ta na pagulaton nga magtaas pa ang level sa tubig kag mag-evacuate. Kaya tibalaan ko ang iban sina ulikid pa sa ilang mga hinungtanan, nagaulikid pa sa ilang mga balay. Pero kung kamo ang madula, kabuhi nyo, hindi na mabalik. Kagti siyempre kinabutang naman sa rescue ang kabuhi sa mga rescuers ta. O kung magbaskog ng ulan, amat-amat na dapat ang go bags ninyo no sa pag panugyan man sa OCD. Minutos makaligad sa taknang alas 2 sa hapon. So ang mga lugar no nga masami ginabaha tapos ang mga lugar man nga na-mention ni Ma'am Tina nga ti permi may landslide ulo aligmat na kamo. Kaya sa mga mga nag-start sa mga low-lying areas delikado gid na. Kagang manami no sa Office of Civil Defense kiti may aside sa ginahatag ni DSWD sila mismo may gina-procure man sila kag ipanghatag sa aton nga mga kauturan, mga non-food items, hygiene kits. Ang non-food items, mga hygiene kits no, kag mga family tents, pwede gid sila maka-request sa OCD ang LGU nga naapektuhan para sa mga residente nila. Amo man sa bugas. Aside ini sa DSWD nga ginapanghatag. So kanami gid kay ang LGU mismo may pondo man sa pag-respond. Doon di amo nakadako ang pondo pero may pwede sila mahatag.
ang DSWD kag Office of Civil Defense. So ubrahon na lang sa mga kauturan ta kung kinahanglan mag-evacuate. Hindi na pagulaton nga mabutang sa alang-alang ang inyong kabuhi. Kagti ang isagid sa dapat taman nga himuon no para sa mga kauturan ta bala. Kung na-obserbahan nyo bala nga do kada bagyo, guba, balay nyo, dugay-dugay kayuhon nyo, tapos may isa naman ka bagyo, ay pamakayo, liwat, guba na naman ang imong nga balay, dapat makonsider na sa aton nga mga kauturan nga mag-saylo. Amo na ang challenge man sa mga LGUs. Nga dapat i-identify nila ini nga mga nga mga kauturan kitang kakatabo pag guba ang balay ma-apply for assistance. Inatagaan man nila sa gobyerno partially totally damaged. Pero ang nagkakatabo kada guba request for assistance. Instead abi nga hatag kita sang assistance. Tagaan ta sila abi sang balay nga sayluhan. Long-term solution dapat ang aton nga lantawon. Di maluoy kita sa sini nga mga kauturan. Way pa na kayo balay nila guba naman. Applyan nila assistance Ila ka bulan naman guba na naman kay may bagyo. Dapat isa ni sa tagaan gid sang prioridad sang mga local government units open man ang mga ahensya sang gobyerno sa kung anong pwede nila mahimo. Iti sa nabalaan na doon sa time ni Super Typhoon Yolanda 13 years ago, may mga ginpang saylo ng mga kauturan. May mga projects ang National Housing Authority. Galing ang problema sini may ara man sa gihapon ng mga kauturan tangati ara gihapon sa mga high risk areas. Mati delikado. Kag kada bagyo apektado gid sila. Kay ang sa nakita naton kung masaylo naton ang ini nga mga residente balanta mabudlay kay siyempre pila nakamuda ka to i-start dira nang kabuhi niyo masaylo naman kamo panibag-o na naman nga adjustment sa inyo pero kung isaylo naton sila siyempre may gasto ang gobyerno may gasto nga kinahanglan pero ari lang ang mahambal ko sa aton nga mga kauturan sa pagsaylo ninyo kung saylo kamo sa mas safe nga lugar una bes pag may bagyo manubo na ning datos sa mga naga-evacuate. Diba? Kag sa dalayon, makatipid ng gobyerno. Kag anong bot silingon kung makatipid sila? Pwede magasto or magamit ang pondo sa iban pagid nga projects. Diba? Munang dapat nga obrahon ta, no? Matamat lang. Pinsarabla, to kada bulan niya, tagpila ka bagyo ang nagasulod sa aton. Subong January pa lang kita, ha? January pa lang kita. Do bihira yang may nagasulod nga bagyo kon Enero. Pero subong may ara. Typhoon, super typhoon na ganyang kategory, no? Kising klaro ni Ma'am Tina. Pero mo nang mga nakita naton nga dapat may long-term kitang plano para sa mga kauturan ta. Ang tatanta na anay ang mga flood control anay. Focus kita kung paano naton isaylo ang mga kauturan ta nga ara sa mga lugar nga high risk sa bagyo. 31 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga panumdom. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin
kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirate niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier. Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lalaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapakwenta yan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
I love you more each day. All the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does.
Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Paula Diaz, Nasa Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. 48 minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Parayan ka muna nagapamati diri sa hapon sa programa Bantay Banwa. Masako subong ang aton kapulisan dira sa bahin sang Aklan Police Provincial Office. Tungod highlights na no sang Ati-Atihan Festival. Kag ang Regional Red Team naghatag sang guidance sa kapulisan nga dapat why anay sang paggamit sang cellphone samtang naga-duty para magkalikaw no sa mga distraction samtang nagatrabaho ini sila sa Ati-Atihan Festival. Kay suno sa Red Team Chief no si Colonel Victorino Romanillos Jr. Suno sa iya ang paglantaw mo lang sa cellphone, pag-check mo sa imo cellphone sa makadali, maka-create sang gap sa ability to detect anomalies, recognize patterns, or react to critical changes. Suno kay Colonel Romanillos kagti ang role nga daan sang PNP, sang kapulisan, nanti ma-maintain ang kalinong kag katawhayan. So dapat avoid gid ang paggamit sa cellphone kag ang red team no ang naga-check sang security posture sang aton nga mga personnel nga naga-deploy kung anong mga dapat nga i-improve bala sa kundiin man nga lugar nakaplastar ang PNP. Na-evaluate nila ang mga vulnerabilities sa event infrastructure, personal protocols kag response system. Kag muni ang paggamit gid sang cellphone pero ako sa nakita ko kung may ara mga daan nga emerhensya kinahanglan mo magtawag or magamit araya gamiton mo gini dapat ang cellphone mo. Pero galing 8 ka oras after sang shift mo pwede ka naman gagamit. Hindi na kita sure no 8, 10, 12 hours depende no sa strategy nga implement sang site task group Ati-Atihan. Di subong amat-amat naman nagadamo na ang tao sa probinsya sang Aklan labi na sa area sang Kalibo. Din ang selebrasyon. Naka-deploy naman sa masobra 2,000 nga pulis no. Pati na ang mga uniform personnel kay iban pagid nga mga volunteer groups para sa isa ka matawhay na selebrasyon sa Ati-Atihan Festival. 51 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon.
Iban pagit ng mga balita patpato na to sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Ocho Jones Otahero sa transmitter. Sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo nabatian ang mga labing uli nga kasayuran. Ulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulubdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo